Umalis na ako mula sa kandungan niya at tinalikuran siya. Inililis ko pa ibaba ang duster ko. Ngunit napahinto ako nang may mapansin akong kakaiba sa katawan ko. Napayuko ako at itinaas muli ang duster ko sa harapan ko. Hinawakan ko ang tali na nakabigkis ngayon sa puson ko. May munting tela pa na nakalawit sa gitnang bahagi nito. Hinila ko ito kaya naman umikot ang tali hanggang sa lumapad ang tela. Napatitig ako dito hanggang sa mapagtanto ko kung ano ang bagay na to panty. Ang panty ko. Bigla akong napanganga. Kaagad kong nilingon si Cloud na hanggang ngayon ay nakatitig pa rin sa akin. Sinira mo ang panty ko, di makapaniwala kong tanong sa kanya. Nabanaag ko naman ang bigla niyang pagngisi. I had no choice. Can we continue this even if we don't have a commitment to each other yet? Ano, Isa just remembered Crystal's request to us earlier. I will give everything she asks of me if I know she will be happy about it. Napanganga akong bigla sa sinabi niyang yon. She's your daughter too, isn't she? And I know you do the same for her. Nababaliw ka na ba? Palagi mo na lang idinadahilan ang anak natin. Para ba talaga sa kanya ito o para lang sa pansarili mong kaligayahan? Makaraos ka lang diyan sa kalibog, siguro nga nababaliw na ako, kaagad niya namang putol sa sinasabi ko. I've never felt such intense desire for a woman. Ngayon pa lang. Hindi ka naman talaga masarap. Abat, namilog bigla ang mga mata ko sa sinabi niya. You're such a liar, Dim Cloud de la Vega. Napakagaling mong magpanggap at isa kang hari ng mga scammer. Sinira mo pa nga itong panty ko para matikman lang ako. Tapos, sasabihin mo na naman ngayon na hindi ako masarap. Ano nga bang mayroon sa iyo? Tanong naman niya. Maligo ka ng isang balding yelo para matanggal yung kalibugan mo. Mabilis kong hinila pa ibaba ang sira ko ng panty. Kaagad din naman itong nahulog nang umabot na ito sa mga hita ko. Inabot ko ito gamit ang mga daliri ko sa paa at ginuyumo sa mga kamay ko. I've made up the mind. Bakit kita susundin? Muli akong napahinto sa sinabi niya, I'm the king of this house and I'm Crystal's father. Even if you decide to take my daughter away from me, you can't do anything to me either. Anong ibig mong sabihin? Bigla akong kinabahan sa kung anumang pinaplano niya. I'm still going to marry you, whether you like it or not. Hindi ko hahayaan na maging bastarda ang anak ko. Hindi ko rin hahayaan na makuha ka ng iba mula sa amin. That's the final decision at ako ang masusunod sa lahat. Napatimbagang ako sa mga sinabi niya, napakuyom ng mahigpit ang mga kamay ko sa hawak kong panty. At sa sobrang inis ko ay hindi ko napigilang ibato ito sa kanya. Tumama ito sa mukha niya, ngunit muli lang ding sumilay ang nakakainis niyang ngiti sa mga labi niya. Manigas ka diyan. Ikuskus mo iyan sa pader. Mabilis ko na siyang tinalikuran at pumasok sa loob ng walk-in closet. Siniguro ko itong nakakandado. Gagawin niya lang akong parausan, panakip butas kaya niya ako pakakasalan at hindi para sa anak namin. Mabilis akong kumuha ng underwear at maong na pantalon sa wardrobe. Kaagad ko rin ang mga itong isinuot. Napansin kong hindi na gaanong sumasakit ang likod ko. Hindi rin naman ako sobrang nakabend dahil sa brace na suot ko sa likod ko. Napalingon ako sa pint nang marinig ko ang tila pag-ikot ng doorknob nito. Abat, talagang susundan niya ako dito. Ang kapal din talaga ng mukha niya. Kasasabiin niya lang na hindi na naman ako masarap, kaagad ko nang isinara ang zipper at butones ng pantalon ko. Siguro ay mas makabubuting ganito na lang palagi ang isusuot ko sa bahay na ito. Lalong-lalo na sa pagtulog ko. Ewan ko lang kung masira pa niya ito. Ang kapal-kapal na nito at matigas. Hindi na nga ako makabili ng panty, sinira pa niya. Huminto rin naman sa paggalaw ang doorknob. Lumapit na rin ako doon at binuksan ito. Bumungad nga siya sa akin sa labas. Nakasandal siya sa gilid ng pinto nang wala pa ring anumang saplot. Nakaturol na naman ngayon ang alaga niyang kaisarap sampalin. What the freak is that? Tanong niya habang sinisilip niya ang mga binti ko sa ilalim ng duster kong suot. Hanggang tuhod ko lang naman kasi ang haba nito, kaya kitang-kita niya ang suot kong pantalon sa ilalim. It's locked and requires password, sagot ko sa kanya bago ko siya nilampasan. Muli na akong bumalik sa kama, narinig ko naman ang mahina niyang pagmumura mula sa likuran ko. Hell. Are you serious? What password? Bakit ko sasabihin? You're just kidding, right? Note what the aced. Any clues?
Muli ko siyang nilingon habang ibinabalot na sa katawan ko ang comforter. 18 letters. 18 letters. Dayay. Ang dami naman. Good night, inirapan ko siya bago ako tuluyang humiga. Binalot ko pa hanggang lig ko ang makapal na comforter. Fuck. Patuloy pa rin siya sa mga pagmumura niya. Dinig ko ang mga pagdabog niya, ngunit hindi ko na siya pinansin pa. Ipinikit ko na ang aking mga mata. Pagbibigyan lang kita kapag narinig ko na iyan mula sa iyo. Hindi ko na siya narinig pa na nagsalita. Naramdaman ko ang mga yabag niya. Bahagya kong idinilat ang isa kong mata. Natanaw ko siyang pumasok sa loob ng banyo. Isinara niya rin ang pinto, baka doon na lang siya magpaparaos. Kahit pa yata napakayumi mo, di pa rin kita pagbibigyan, manigas ka. Kinabukasan ay maaga pa rin akong nagising. Nilingon ko ang mag-ama sa aking tabi. Ngunit ganun na lang ang pagngangako nang makita kong nakakwintas sa liig ni Cloud ang panty kong sinira niya kagabi. Anong kabaliwan yan? Bakit niya isinuot yan ng ganyan? Siraulo ba siya? Humihilip pa siya at malalim ang paghinga. Mukhang napuyat siya ng sobra kagabi. Nakasuot na siya ngayon ng puting t-shirt. Natatabingan naman ng kumot ang kalahati ng katawan niya sa ibaba, samantala, ang anak namin ay nakabaligtad na ng posisyon at nasa mukha na ng ama niya ang paagos. What the hilarious morning, naisipan kong kunin ang phone ko mula sa ibabaw ng bedside table upang kunan sila ng larawan. Ngunit napahinto ako nang makita ko sa tabi nito ang isang malit na gunting. Nangunot bigla ang noo ko. Bakit may gunting dito? Hindi kaya ito yung ginamit niya kagabi sa pagsira ng panty ko? Muli kong nilingon ang magaling na lalaki. Sa susunod, mga boxer mo naman ang sisirain ko. Inis kong itinago sa loob ng drawer ang gunting. Binuksan ko ang phone ko at pinindot ang kamera. Kinuhanan ko ng ilang larawan ang mag-ama. Napangiti na lamang ako na napapailing habang pinagmamasdan sila. Nakakabaliw kayong dalawa. Kahit nainis pa rin ako hanggang ngayon, kumpleto pa rin ang umaga ko dahil kayo kaagad ang nasilayan ko. Naisipan ko nang bumangon at lumabas ng silid. Maaga ko na lang silang ipagluluto ngayon ng almusal. Kailangan ko na sigurong masanay sa mga gawaing ito simula ngayon. Naalala ko yung mga sinabi sa akin ni Cloud kagabi. Itutuloy pa rin niya ang kasal namin, anuman ang mangyari. Hindi naman siya lasing kagabi. Hindi naman siya amoy alak. Pero malay natin, antok lang siya kagabi at di kaya ay dahil nabitin siya, kaya nasabi niya ang mga yon. TSA, magbabago din ang isip niya soon. Nag-gargle na muna ako at naghilamos dito sa sink. Nilagyan ko ng tubig ang airpot bago ko isinaksak sa electrical sockets ang power cord nito. Iniwan ko na ito at nagtungo naman ako sa mga stocks ng grocery sa kabinet. Naghanap ako ng masarap na pwedeng lutuin ngayong umaga. May nakita akong macaroni, sumilip din ako sa refrigerator. Marami pang gulay dito at karne, tama, sopas na lang, paborito din to ni Crystal. Nagsimula na akong magluto. Nagsaing na rin ako dahil walang natirang kanin kagabi. Nag-fried na rin ako ng itlog, hotdog at bacon. Dinagdagan ko na ang mga niluto ko para sa mga gwardiya namin sa labas. Nasa kalagitnaan ako ng pagluluto nang biglang pumasok dito sa kusina si Cloud. Kamuntik pa akong mapatalon sa gulat. Nag-iisa lang siya at nakasimangot. Magandang umaga, nakangiti kong bati sa kanya. Sinadya ko yon para mas lalo siyang asarin. Si Crystal, tulog pa ba? Napansin kong wala na sa liig niya ang mahiwagan niyang kwintas. Saan na kaya niya inilagay yon? Sabog-sabog pa ang buhok niya pero mas lalo pa yata siyang wapo. Don't talk to me. Napanganga akong bigla sa sagot niyang yon. Padabog siyang nagbukas ng ref at naglabas doon ng isang pitchel ng malamig na tubig. Oo, masama ang gising, sagot ko sa sarili ko habang patuloy kong hinahalo ang sopas na niluluto ko. Maluluto na to, siguradong ito masarap na. Hindi katulad ko na hindi masarap pero kinakain ng wagas. Parang walang bukas, bigla siyang inubo na siyang ikinalingon ko sa kanya. Sumabog mula sa bibig niya ang ininom niyang tubig sa pitchel. Bakit ka naman kasi sa pitchel umiinom? Marami namang baso, because you don't understand what I'm saying, sagot din naman niya habang masama ang tingin sa akin. Anong hindi ko naiintindihan doon? Binitawan niya ang pitchel sa ibabaw ng mesa. Nilapitan niya ang rice cooker na malapit lang sa gas, hawak ang sandok stove. Nasa harapan naman ako nito, binuksan niya ang takip ng rice cooker, kaya naman lumipad pa itaas ang usok ng kaning kaluyuto pa lamang. Nakikita mo to?
Itinuro niya sa akin ang kanin. Hindi ako bulag. Ako ang nagluto niyan. That's you. Para kang kanin. Walang lasa. Abat napanganga akong bigla sa sinabi niya. But it's never boring. Binabalik-balikan, umaga, tanghali, hapunan, isama na natin ang merienda. Bigla akong napipilan at hindi malaman ang isasagot sa kanya. At yung puso ko ay parang unti-unting napapaindak sa hindi malamang dahilan. Okay na? Kinikilig ka na? Napamake face ako sa tanong niyang yon. Password muna. Muli naman siyang napahinto at napatitig sa akin. Kita ko ang paggalaw ng panga niya at paglaki ng ugat sa sentido niya. There you go again with that packing password. Sa oras na maibigay ko na sa iyo yung password na yan, tandaan mo to you will never be able to walk. Kahit pag-ihi mo, hinding-hindi ka makakapaghinga. Keep the word, woman. Napahinto naman ako sa pagbabanta niyang yon seryoso. Kaya yon ang manoy mo. Baka ikaw ang unang sumuko, sagot ko naman sa kanya, binigyan niya ako ng isang ngiti at tinging tila ng hahamon, lumapit siya sa akin at hinawakan ang pisngi ko. Let's see. Marahan niya itong hinaplos hanggang sa bumaba ito sa mga labi ko. I'm telling you, you'll never be able to use your goddamn underwear again. Yumukod din siya sa akin hanggang sa makalapit siya sa tainga ko. Tia's going to fuck you off until get every last drop out of you. Hinalikan niya at kinagat ang puno ng tainga ko na siyang naghatid ng kakaibang kilabot at kakaibang sensasyon sa bawat ugat at himaymay ko. Kaagad na rin siyang lumayo at nakangiting tumitig sa akin. You better get ready, honey. Tumalikod na rin siya at lumabas ng kusina na iwan akong tulala habang nagwawala sa lakas ng kabog ang dibdib ko. Lanang chicken, nanay. Gusto ko pa fried chicken, hindi pwedeng araw-araw fried chicken, anak. Hindi na healthy yon, sagot ko naman kay Crystal habang nasa harapan na kami ng mesa. Kasalukuyan na kami ngayong nag-aalmusal. Pwede naman siguro, note, kaagad kong putol sa pagsabat ng kanyang ama. Siguradong papayagan na naman niya ang anak namin sa gusto nito kahit hindi na maganda sa katawan. Kahit kaunti. Isa ka pa. Binigyan ko ng matalim na tingin si Claude dahil sa pamimilit pa rin niya. Sabi ko nga hindi. Gulay na lang muna tayo, baby. Mamaya bibilhan ka ni Daddy ng pasalubong. Idinagdagan niya ng gulay ang sopas ni Crystal na nasa mangkok. Aalis ka, tanong ko naman sa kanya. I have work today. Uwi din ako ng maaga. May gusto ka bang pabili? Wala, kaagad kong sagot sa kanya. Muli ko nang ipinagpatuloy ang pagkain ko ng kanin. Isinabaw ko na lang dito ang sopas. Just text me if you change your mind. Wala akong number mo. It's already saved on your phone. Binuksan mo ang phone ko. Muli akong napatingin sa kanya. Yeh! Bawal ba? Do you have something hidden there? Anong itatago ko? Tinitigan niya ako ng tila may pagdududa bago siya muling nagpatuloy sa pagkain niya. Anyway, give me Crystal's birth certificate. Aasikasuhin ko ang pagpapalit ng surname niya. Bigla naman akong napahinto sa sinabi niya. Hindi kaagad ako nakasagot. Muli siyang tumuhay sa akin kasunod ang pagtaas ng pareho niyang mga kilay. What? Is there a problem? Is something still bothering you? Wala. Mamaya na lang hindi ko pa rin kasi mapigilan ang mag-alala. Dadalhin na ng tuluyan ng anak namin ang surname niya. Mas malaki na ang karapatan ngayon ni Cloud sa anak namin. Hindi ko alam kung bakit natatakot pa rin ako na baka maisipan niyang ilayo sa akin ang anak ko. Siguro ay dahil wala pang kasiguraduhan ang tungkol sa aming dalawa. Pero may karapatan naman ang anak namin at siya dapat ang isipin ko. Hindi ang pansarili kong kaligayahan. Did Crystal ever go to school when you were still in the province? Hindi pa kailan pwede. She can catch up this month. She's 4 years old now. Your nephew Charles is the same age as her. Pumapasok na sila ngayon sa preschool talaga? Nasaan sila ngayon? Nasa Manila, napatango-tango ako sa sinabi niya. Ilan ba kayong magkakapatid? Naisipan ko ng tanong sa kanya. Wala na kasi akong alam tungkol sa kanya bukod sa kanilang dalawa ni Athena at ang buong relasyon nila. Ni hindi ko rin tinangkapang hanapin siya o alamin kung sino ba talaga siya matapos noong nangyari sa amin sa Italy.
Noon kasi ay napakalabo para sa akin na pagtagpuin muli kami at makilala pa niya ang anak namin. O, kaya ay mabaling sa akin ang atensyon niya o makaramdam din siya sa akin ng kahit anong damdamin. Ni Katiting noon ay hindi ako umasa na mangyayari iyon sa aming dalawa. Wala talaga ito sa hinagap ko. Pareho kami noong ekstranghero sa isa't isa. At itong pagtatagpo naming muli at ang nangyayari ngayon ay isang himala para sa akin. Talagang hindi mo malalaman kung ano ang nakatadhana. Dalawa lang kaming magkapatid ni Kuya Charlie. We only have our father DK kung ganoon, bunso ka pala? Yeh! Yung mama niyo. She's gone. 3 years ago. Oh, ikinalulungkot ko, she had colon cancer, ganun ba? Nakakagulat naman yon. Pero mayaman sila. Hindi ba nila naipagamot? Gusto ko pa sanang magtanong pero nag-alinlangan na ako. You'll also meet the Way family before we get married. Natahimik naman ako sa sinabi niya. Nakaramdam pa rin ako ng kilig sa loob ko kahit alam kong hanggang doon lang yun. Hindi lang ako makapaniwala na ikakasal ako sa isang tulad niya. Para pa rin akong nananaginip ng gising hanggang sa ngayon. Matapos naming kumain ay ako na lang mag-isa ang nagligpit ng mga plato at ng buong kusina. Nauna na ang mag-ama sa pag-akyat sa itaas dahil paliliguan pa niya si Crystal. Ako naman ay magsasarili na sa paliligo simula ngayon upang hindi niya ako mahawakan. Kailangan kong panindigan ang password na hinihingi ko sa kanya bago niya ulit ako maangkin. May naalala lang kasi akong bigla noong una niya akong inangkin sa Italy. Yon ang sinabi niya sa akin bago ko siya hinayaan noon. Napailing na lamang ako bago ko ipinagpatuloy ang pagpupunas ng mesa. Matapos kong maglinis ng kusina ay kaagad na rin akong lumabas. Aakyat na rin sana ako ng hagdan patungo sa ikalawang palapag nang marinig ko mula doon ang boses ng mag-ama. Daddy, wag mo po kalimutan pasalubong ko, ha? Ano bang gusto mo? Gusto mo ba ng iba pang laruan? Pagkain. Gusto ko pong pagkain. Natawa naman ako sa isinagot ni Crystal. Parang hindi siya nabubusog. Puro pagkain ang gusto. Anong pagkain? Kumakain ka ba ng donut? Tuluyan ko na silang natanaw sa itaas ng hagdan. Buhat ni Cloud si Crystal habang may bitbit pa siyang briefcase. Nag-uumpisa na silang bumaba. Nakapaligo na silang pareho at umaabot dito sa baba ang bango nila. Opo. Gusto ko po yon. Gusto ko ng donut, Daddy. Tuwang-tuwa naman ang anak namin habang nakayakap sa lig niya. May bitbit din itong isang Barbie. I'll write donut para sa pasalubong ni Daddy mamaya sa baby ko, pinanggigilan ni Cloud ang pisngi ng anak namin. Hinintay ko na lamang silang makarating dito sa ibaba. Daddy, uwi ka po agad, ha? Of course, uwi ka agad si Daddy. Mami miss kalta, eh. Good girl ka lang dito kay nanay, ha? Opo. Daddy, pwede po ako sakay sa dock. Yesen, baka hindi pa kaya ni nanay na alalayan ka. Pag-uwi na lang ni Daddy, opo. Tuluyan na silang nakarating dito sa ibaba. Ibinaba na rin niya si Crystal sa harapan ko bago niya ako hinarap. Our guards outside are trustworthy. There are teeth at the gate and around the house so they can still see your every move even if I'm not here. I'll be home soon. Kailan ba babalik ang mga kasambahay? Mas panatag siguro kami kung naririto sila. May makakasama kami sa tuwing umaalis ka. Don't you trust them? Hindi naman sa ganon. Mga lalaki kasi sila at kami lang ni Crystal ang naririto. Mabuti sana kung makakalabas kami. May matatakbuhan kung sakasakali. May diferensya pa ang likod ko. Hindi naman siya nakasagot. Nanatili siyang nakatitig sa akin ngunit tila napapaisip. Haay, na. Wala talaga akong tiwala kung mga lalaki at hindi ko naman sila mga kilala, pag-amin ko na lang sa kanya. Mas inaalala ko lang naman ang anak namin kaysa sa sarili ko. They are afraid of me. And they will protect you while that gone. Natahimik naman ako sa sinabi niya pero hindi ko pa rin gusto ang mapag-isa kami dito ni Crystal, but okay, to call them. I'll have them come back right now. Napanganga naman akong bigla sa sinabi niya at nakaramdam ng tuwa. Talaga? Mabilis niyang dinukot ang phone niya mula sa bulsa niya at nag-dial doon. Kaagad niya rin itong inilagay sa tainga niya, Olga, call your coworker.
Go back home now, mas lalo akong napangiti sa sinabi niya sa phone. Namiss ko rin kasi sila. Masarap silang kasama. Bukod sa maalaga sila sa aming mag-ina, sa tingin ko ay mas safe kami kung sila ang kasama namin dito. Kaagad na rin ibinalik ni Cloud ang phone niya sa bulsa niya. Okay na. They will be here in a few minutes. May meeting kami sa opisina kaya kailangan ko nang umalis. CJ, hihintayin na lang namin sila. Ingat kan, bye, baby. Yumuko siya sa anak namin at hinalikan niya ito sa noo. Bye-bye, daddy. Kiss. Kiss. Kaagad din namang humaba ang nguso ng anak namin sa kanya. Kaagad din niyang hinalikan sa lips ang anak namin. Tumalikod na rin siya at naglakad patungo sa pinto. Ingat, daddy. I love you. Pasalubong. Kumaway na lamang ang anak namin sa kanya. Ngunit muli siyang huminto at bumalik. I forgot something, Kiha. Ano iyon? Sa kwarto ba? Ako na lang ang kukuha, here. Napahinto ako nang bigla niyang hinawakan ang batok ko at kinabig ako palapit sa kanya. Kaagad sinalubong ng mga labi niya ang mga labi ko at siniil ako ng isang maalab na halik. Nagulat ako at hindi nakakilos. Kiss na naaay. Dinig namin ang matinis na pag-irit at pagtawa ni Crystal mula sa gitna namin sa ibaba. Kaagad din namang binitawan ni Claude ang mga labi ko. Baka sakaling swertehin ang araw ko ngayon, Anya, kasabay ng pagkindat niya sa akin at pagsilay ng ngiti sa mga labi niya. Napangiwi na lamang ako at itinago ang sayang nararamdaman ko sa loob ko. Muli siyang yumukod kay Crystal, I love you too, baby, Anya dito bago sila muling nag-smack kiss sa lips. Ingat po, daddy. I will, you're the princess. Kaagad na rin siyang tumalikod at tuluyan nang lumabas ng pinto, napahabol na lamang kami sa kanya sa pinto at tinanao siya hanggang sa makasakay na siya ng kotse niya. Kaagad din siyang ipinagbukas ng gate ng mga gwardya hanggang sa tuluyan na siyang makalabas. Hintayin na muna natin, anak, ang mga tata mo bago si nanay maligo, okay? Babalik na sila, Tata Lor, nanay. Opo. Pinabalik na sila ni Daddy G. Manonood ulit kami ni Tata Olga ng G. Saka, maglalaro kami. Napangiti na lamang ako sa sinabi niya. Maging siya ay na-miss din ang mga tata niya. Halika na. Bisitahin muna natin ang bus natin. Baka nagtatampo na sila sa atin. Hindi na natin sila dinadalaw, hinawakan ko na ang kamay niya. Doon po tayo matutulog, nanay? Hindi, dahil siguradong hindi papayag ang daddy mo. Lumabas na rin kami ng bahay. Ngunit muli akong napalingon sa gate nang makita kong binubuksan ulit ito ng mga guard. Baka naririyan na ang mga kasambahay. Ma'am Athena, kayo po pala. Ngunit napahinto akong bigla sa narinig kong sinabing iyon ng isa sa mga guard, kasabay na isipagbungad ni Athena sa gate. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Wala po dito si sir. He's not what you need. Matapang na sagot ni Athena sa kanila, kasunod ang paglingon niya sa kinaroroonan namin ni Crystal. Ninitian niya kami, ngunit nababasa ko ang talim sa mga mata niya. Bigla na lamang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Ano bang kailangan niya? Akala ko ba ay nagkausap na sila ng maayos ni Cloud? Anak, doon ka muna sa bus natin. Huwag kang aalis doon, ha, utos ko kay Crystal. Hindi pwede sa loob ng bahay dahil masyadong malawak iyon. Baka makarating siyang bigla sa likod bahay kung saan may pulled opo. Kaagad din naman siyang tumakbo patungo sa bus. Huminga muna ako ng malalim bago naglakad palapit sa gate. Hayaan niyo siya, utos ko naman sa mga guard. Sarkastikong tumawa si Athena, kasabay ng pagpalakpak niya. Bravo! Ang galing mo! Mukhang pwede ka na ring mag-artista, Anya, bago, pero hinding-hindi mo pa rin ako siya humakbang papasok dito sa loob. Makakayang pantayan. Hinding-hindi kahit kailan huminto na ako sa paglalakad nang magkaroon na kami ng isang dipang pagitan. Ano pa bang kailangan mo? Tanong ko sa kanya. Kung makaasta ka, feeling queen ka na sa pamamahay na ito. Who are you again? What mountain did you come from? Did you graduate? What degree did you achieve? Look at yourself and me. Can't you see our big difference? How can you say that Cloud would trade me for someone just like you? Mukha kang machacha. Mahigpit na pagtitimpi ang inipon ko sa dibdib ko para hindi siya patulan sa mga pinagsasasabi niya.
Siguro dahil isa akong kanin at ikaw naman ay ulam, nakangiti ko namang sagot sa kanya. What? What the care you talking about? Muli siyang natawa. Kahit anong sarap mong tingnan. Kahit gaano ka pa kamahal o gaano ka pa man kalasa, pagsasawaan ka pa rin. Maumay pa rin ang tao sa liyo at maghahanap ng dessert para maglaho ka sa panlasa nila. Samantalang ako, magpapahinga lang ng ilang sandal, babalikan mul at hinding-hindi siya mabubuhay nang wala ako. Kitang-kita ko ang pagganga niya sa harapan ko. Ngunit maya-maya ibigla na lamang siyang humagalpak ng tawa na parang nababaliw. Oh, in my God! Sumasakot ang tiyan ko sa liyo. Hinawakan niya ang tiyan niya at patuloy pa rin siya sa pagtawa niya. Ngunit halata namang peke ito. That's the most useless word you've ever heard. Where did you learn that? Ethly. Sa squatter. Sa mga tulad mong mahihirap lang sa akin. Bigla kaming napalingon sa taong bigla na lamang pumasok ng gate. At nagulat ako nang bumungad doon si Cloud at naglakad palapit sa amin. Si Cloud, bebe, sigaw din naman ni Athena sa kanya na halata ring nagulat. Babe pa rin? Gusto ko na talaga siyang sabunutan at ingud-ngud ang napula niyang nguso sa lupa. What the hell are you doing here again, Athena? We talked about this, right? Biglang nagbago ang anyo ni Athena. Napalunok siya ngunit palihim niya akong inismiran. Kanina pa kasi kita tinatawagan, I can't reach your phone. I blocked your number. Oh what? Algavef did you do that? Bulalas bigla ni Athena kay Cloud at tila hindi makapaniwalang tumitig sa kanya. We don't have work today so there's no reason for you to contact me. Natahimik si Athena at biglang sumimangot. Leave. This is the last day I'll see you here. Hindi pa rin nakasagot si Athena sa sinabi ni Cloud. Nilingon niya ako at binigyan ng matalim na tingin bago tumalikod at nagmarch sa palabas ng gate. Napabuntong hininga ng malalim si Cloud at napahilot sa sentido niya bago bumaling sa akin. Where's Crystal? Nasa boss. Kaagad din naman siyang lumingon sa garahe, mainit doon. Sa loob na kayo ng bahay, bigla siyang naging mahinahon. Binisita lang namin habang hinihintay ang mga maid. Alright, I'm leaving this side. Kumaway na lamang ako sa kanya. Give it rice, anya bago siya tumalikod. Ha? Ngunit hindi na niya ako nilingon pa hanggang sa tuluyan na siyang lumabas ng gate. Lock this gate, dinig ko pang utos niya sa mga guard. Yes, boss, napakunot naman ang noo ko sa huli niyang sinabi kanina na hindi ko gaanong naintindihan. Ano daw? Inwe rice? That's all. Do you have any comments, questions, suggestions, or other ideas? Tanong ni Rick matapos niyang mag-share ng mga idea tungkol sa hotel promotions na ilalabas nila para sa nalalapit na anibersaryo ng isa sa kanilang mga negosyong ito. Kasalukuyan siya ngayong nasa harapan ng mga pinsan niya at mga kapatid sa loob ng isang conference room. Nick, Nirika, Dominic, Dylan, Darren, Dexter, Damon, Darrell, Charlie. Isa na nga rin dito si Cloud na naunang nagsalita. We can plan event-based promotions such as music, art festivals, or sporting events, which are sure to attract people. People will research these events so if our hotel has a deal in conjunction with these, there is chance that awareness of our hotel will increase along with site traffic. Our sales will also increase. Yes, booking, we can offer discounted tickets and hotel experiences to match events. We can also do special rates. And what's even more special here, we can also combine the events with our anniversary. What do you think? Masaya yon, hindi ba? Biglang natahimik ang lahat at napatitig sa kanya. Lahat sila ay nakanganga kay Cloud at tila hindi makapaniwala sa mga inihayag nito. Oh, what? Nagtataka namang napatitig din sa kanila si Cloud. Ganyan ba ang nagagawa ng mga taong tinakbuhan ng bride sa mismong araw ng kasal? Mahinang tanong ni Darren habang nakatitig sa pinsan nila. Nakakatalino pala yon, sagot naman Daemon na may reaksyong kapareho ng lahat. Kaagad nakadampot ng isang ginuyumos na papel si Cloud at ibinato sa mukha ni Daemon. Kaagad naman itong nailaga ng isa habang may nakakalokong ngiti. Darrell, alam mo na rin yung mangyayari sa iyo kapag tinakbuhan ka na rin ng nobya mo, ani Charlie naman sa pinsan nilang si Darrell na nasa tabi niya.
Biglang nagbungisngisan ang lahat kasabay ng pagbaling nila kay Darrell. What the Bakit ako na naman ang nasali? Bigla namang sinamaan ng tingin ni Darrell si Charlie. Ang galing mo, Kuya Cloud. Ibig bang sabihin magaling ka na? Malakas na tanong naman ni Nick isa-isa sa mga nakatatanda niyang pinsan. Bakas ang tuwa sa reaksyon niya. Nag-iisa siyang babae sa buong magpipinsan at maging sa mga kapatid niyang kambal na sila Rick at Nick. May sakit ba ako? Tanong din naman ni Cloud habang umiikot ang paningin niya sa lahat. Muli namang nagbungisngisan ang mga pinsan niya at kapatid niyang si Charlie. What great idea you came up with. Perfect for our anniversary, nakangiting saad naman ni Nick sa lahat, kasunod ang palakpakan na ng lahat. That's right, komento ni Rick. That's exciting at ganon din ni Dylan. Napangiti na lamang si Cloud sa mga pinsan niya. Cloud natapos ang meeting sa conference room. Halos sabay-sabay na rin kaming lumabas dumiretso na kaagad ako palabas ng opisina at nagtungo sa elevator bit-bit ang briefcase ko. Dadaan pa ako sa mall plano kong ibili ng kahit anong pasalubong ang mag-ina ko sa bahay, Cloud. Napalingon ako sa taong tumawag sa akin at bumungad sa akin si Kuya Charlie. 1 taon lang ang tanda niya sa akin. Just waited for him here in front of the elevator. Hey, I greeted him as we fist bump each other. Kumusta? Uwi ka na ba sa bahay? No. I'll stay in Antipolo for now, Ellie. Still not okay, I found out that Athena is back. Have you talked? Yeah. The elevator door opened. Nauna na akong pumasok sa loob at sumunod naman siya. Ako na rin ang nag-operate ng button bago ito muling sumara at umandar pababa ng gusali. Lang sandaling namayani ang katahimikan sa aming dalawa. But from in the peripheral vision can see my brother staring at me. Aren't you going to say anything? He started to ask. Nagkaayos na ba kayo? May mangyayari pa bang kasalan sa inyong dalawa? That will never happen again, immediately answered him. A moment of silence prevailed between the two of us. The elevator continues to go down. Listen, I don't know if this will help or what but. You need to know about it too. Bigla akong napalingon sa kanya sa sinabi niyang yon. What is this about? He looked at me again until our eyes met. Athena is having a love affair with someone else. Lumarawan ang pag-aalala sa kanya. Napabuntong hininga ako ng malalim bago muling bumaling sa pinto ng elevator. They already know that you okay. Ramdam ko ang pag-aalala sa tinig niya, and more than okay, kuya. Thief world, there's no need. Dad too. He's looking for you, muli akong natahimik. Charles and Chloe miss you too, I nodded. I miss those kids too. All of them, actually it took deep breath again. Alright, I'll be home tonight. Tanong naman niya na tila nagtataka. Yeah. May. Kasama ako. Whew. Important people, hindi ko alam kung ito na ba ang tamang oras, pero ayoko namang maglihim sa kanila at patuloy silang mag-alala sa akin. The elevator stopped and the door opened again. Bumungad sa amin ang malawak na lobby nitong malaking gusali kung saan naririto ang mga opisina naming lahat. Kaming buong angkan na una akong lumabas at sumunod naman si kuya sa likuran ko, Babe. But I was suddenly stunned when saw Athena suddenly enter the lobby entrance. What the vai? Hindi ko napigilang mapamura at mapatiimbagang tumaas bigla ang dugo sa ulo ko. There she is again. Damn it. Hindi ba siya hihinto sa panggugulo sa akin? At hindi lang ako ang ginugulo niya, kundi pati na rin ang mag-ina ko sa bahay. Mabuti na lang at kaagad akong sumilip kanina sa phone ko habang nagmamaneho ako at nakita ko sa mga monitor ng TV sa bakuran ang pagdating niya. At kitang-kita rin sa kamera na sinadya niya munang makaalis ang kotseng minamaneho ko bago siya lumapit sa gate. Good thing I got you here. Hello, Kuya Charlie. How are you? Kaagad siyang bumaling kay kuya sa aking tabi. She hugged him and kissed him on the cheek. Sa tagal na rin naman kasi ng naging relasyon naming dalawa ay kilalang-kilala na rin siya ng pamilya ko. Even her family to us. Okay naman. How about you, after you left on your wedding day? Sagot naman sa kanya ni kuya, ngunit hindi ko siya nakitaan ng anumang ngiti para kay Athena.
Ramdam ko ang laman sa tanong niya. Here, I really regret Kavli left the church right away that day. Kundi, nasa honeymoon na sana kami ngayon nitong si Cloud. Pero di bale, nandito na ako. Babawi naman ako ngayon. Eve's fist suddenly clenched at what she said. Ano pang ibig sabihin ng mga sinasabi niyang yan? What are you doing here? I asked her directly. She turned to me and gave me a sweet smile. Kung dati-rati ay hulog na hulog ako sa mga yan, ngayon ay hindi na. Never again, especially every time remember those scenes of her with Joaquin. Hell, yeah. It's too disgusting tumawag kasi tada Madam Lira. She already gave us the schedule for our video shoot. So she's getting us both ready sa susunod na araw na yon. Napahinto ako sa sinabi niya, bakit parang napabils bigla? I don't know. Sabi niya lang, she just shrugged. Athena. Bigla kaming napalingon sa likuran namin at bumungad doon ang mga pinsan namin na kalalabas lamang ng elevator. Darren. Hi sa inyo. Kaagad namang kumaway si Athena sa kanila at ngumiti rin ng pagkatamis-tamis. Yung mga ngiting parang palaging nang aakit. Who? You're back, saad naman ni Rick sa kanya nang tuluyan na rin silang makalapit sa amin. Ngunit may kakaibang himig akong nababasa niya. Yeh! Gusto ko kasing maayos muli ang relasyon namin ni Cloud. Muli akong napabaling kay Athena sa sinabi niyang yon. Hindi yan ang napag-usapan namin matapos niyang magtungo sa bahay ko. Pero ano na naman ba to? Ang ibig bang sabihin niyan ay matutuloy na ulit ang kasal niyo? Tanong naman ni Dominic habang palipat-lipat ng tingin sa aming dalawa. Pero nababasa ko sa kanya na tila hindi siya sang-ayon sa ideya na yon. Lahat sila ay hindi ko makitaan ng saya sa mga reaksyon nila. Hindi kaya alam na rin nila ang tungkol sa panlolokong ginawa sa akin ni Athena? Nakikita na rin nilang palagi silang magkasama ni Joaquin sa kung saan saang hotel. The video scandal that holding right now is from an employee of a hotel, which is our business rival nang itawag sa akin ng tao ko ang natuklasan nila ay kaagad ko siyang tinawagan at pinagawaan ng paraan upang makuhanan ng video ang mga ito sa tulong ng isang empleyado sa loob. Pero lang naman ang katapat ng mga ito palagi na lamang niyang idinadahilan sa akin noon nakasama nila ang pamilya nila sa tuwing nagtutungo sila ng hotel. But damn it pamilya pala ha? Yiyi. Gusto ko pero nilgawan ko pa ulit ang pinsan niyo. Lumingon siyang muli sa akin matapos niyang sabihin yon sa mga pinsan ko. I looked around. Maraming empleyado ang mga naririto at pasimpleng nakikiusyoso. I just kept staring at Athena and didn't answer. I still respect her as a woman in front of the people here so she is still lucky. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang mga sinasabi niyang iyan o umaarte lang siya, katulad ng napagkasunduan namin na gagawin pa rin namin sa ngayon. Nakiusap siya sa akin na tapusin muna namin ang kontratang pinirmahan namin noon kay Lira bilang brand ambassador. Lira is one of the most famous fashion designers in all of Asia. And her clothing is one of the top high-end fashion brands in the world. Kinakalaban nito ang nangungunang top designer na si Joseph Stafford. Paborito kami ni Athena ni Lira at malaking halaga ang inialok niya sa amin noon. And since Athena and I were pretty good at the time, I didn't hesitate to accept her offer. Nalalapit na rin naman ang kasal namin noon na ang buong akala ko ay wala nang magiging problema. According to her, Athena and I are perfect for each other and perfect for the highly classified and most expensive clothing that she will release shortly, at hindi lang career ang masisira kay Athena kapag nalaman na ng lahat ang tungkol sa tuluyang paghihiwalay naming dalawa, she will also lose her job. Siguradong bibitawan siya ni Lira. Bukod doon ay nagbigay na ng paunang bayad si Lira sa aming dalawa, pero hawak lahat yon ni Athena. Magbabayad pa siya kapag nagkataon. Wala naman akong dapat na ipag-alala kung sarili ko lang ang isipin ko. Huling-hiling na niya ito na pagbibigyan ko siya pribado ang dapat sana ay kasal naming dalawa noon. Siya ang humiling sa akin yon. And now I realize her real reasons. Mabuti na lang din pala. Hindi na ako nahirapan pang itago ito sa media. Hey! What are you guys doing there? Get back to work, pasigaw na utos naman bigla ni Darren sa mga empleyadong nagkalat sa paligid. Bigla namang nagpulasan ang lahat.
Till go ahead, paalam ko na sa kanila bago ako mabilis na tumalikod at lumabas ng lobby. Hey! Baby! Ramdam ko naman ang mabilis na pagsunod sa akin ni Athena. Kapag hindi ako nakapagtimpi ay baka mapatulan ko na siya. Hindi ko siya pinansin at tuloy-tuloy lang akong lumapit sa kotse ko. Pakiramdam ko ay nananadya lang siya para makakuha talaga siya ng atensyon ng mga tao. Cloud! Wait, quickly opened the car door and immediately got inside. Also quickly closed it, Cloud. Sandali! Mag-usap naman muna tayo. She repeatedly knocked on the window glass while I started the engine of Eve's car. Napilitan na akong ibaba ito at harapin siya. Pipesensya na. Tungkol lang naman ito sa, I have a short temper, Athena. Huwag mong ubusin, baka hindi mo magustuhan, sternly threatened her. I saw her stop and didn't answer right away. Lumingon siya sa entrance exit ng gusali dahil naroroon na ang mga pinsan ko at kapatid ko. And they were all staring at us. She turned to me again. Oo, okay. Sasablan ko lang naman na sa Wednesday na yung Vide shoot natin. It's exactly at 7 in the morning at Roxas Boulevard. Immediately drove the car to leave the place after hearing the important details. That's all that matters and nothing else. Kung pwede nga lang ay putulin ko na ang lahat ng ugnayan ko mula sa kanya. Pero last na ito. After this I will completely erase her from my life. Dumaan ako sa mall para bilhan ng damit ang mag-ina ko sa bahay. Pansin ko kasi na lumang-luma na mga isinusuot nilang mga damit. Kawawa naman ang anak ko. Nagpatulong na lang ako sa mga salesledi. They also know me as one of the owners of the mall. Sinabi ko na lang sa kanila ang mga sukat ni Roxanne at ni Crystal. Tithay, nai-imagine ko na naman sa isipan ko ang bawat kurba ng katawan ng babaeng yon. How soft her breath. Have to forget that, dahil hindi ko rin naman mahahawakan ang mga yon lintik na password. Saan ba niya napulot ang idea na yon? Lumipas ang mga oras. Hindi ko na napansin kung gaano karami na pala ang mga nabibili ko. Sinamahan ko na rin ito ng mga sapatos. Namili ako ng mga underwear ni Crystal pero hindi ang nanay niya. Hindi niya naman kailangan ang mga yon. Tinulungan ako ng mga crew na maihatid ang mga ipinamili ko sa kotse ko. Hindi ko kinalimutan ang donut dahil siguradong hahanapin yan sa akin ng anak ko. Ilang sandali lang ay binabagtas ko na ang kahabaan ng highway paakyat ng Antipolo. It's only early afternoon and I haven't had lunch yet. Mas feel ko na sa bahay na lang kumain. I drive fast. I don't know why I was so excited to get home so soon. Hindi rin naman nagtagal ay nakarating din ako. Kaagad kong binusinahan ang mga guard na nasa loob. Kaagad din naman nilang binuksan ang gate at ipinasok ko ang kotse ko sa loob. Inihinto ko ito sa harapan ng bahay. Bitbit ang box ng donut ay lumabas ako ng kotse. Magandang hapon, boss. Aga niyo po nakauwi ah. Lumapit sa akin ang dalawa sa mga guard ko. Pakipasok ang lahat ng mga pinamili ko sa loob ng bahay. Iniabot ko sa kanila ang susi at sila na ang bahalang magdala ng kotse sa garahe. Okay po, boss. Pumasok na ako sa loob ng bahay. I saw Beth in the dining room. Beth T.A. called her and she immediately turned to me. Sir, nandyan na po pala kayo. Yung mag-ina. Nasa pool po. Naliligo. Naliligo. There is a door here at the bottom of the stairs leading to the backyard. Doon na ako nagtungo at binuksan ito. Tinanaw ko ang mag-ina sa pool. Nasa tubig sila at inaalalayan niya ang giant dock kung saan nakasakay si Crystal. Naroroon rin sila Olga at Lore at sinicheer ang anak kong masayang-masaya na naman. Napakalakas at matinis ang mga pag-irit niya. I couldn't stop smiling while watching them. I went out and walked towards them. They saw me immediately. Daddy. Sakay ako, Doc. May pasalubong si Daddy immediately showed her the box of donuts, was carrying kaagad din namang nanlaki ang mga mata niya at lumarawan ang sobrang saya sa kanya. Donut. Yay! Gusto ko yan, Daddy. Nanay, baba ako. May pasalubong si Daddy. Sandal lang, anak. Itatabi lang natin. I stared at Roxanne, who was now wearing only a strap of blouse.
Manipis ito at masyadong mababa ang collar. Basang-basa na rin ito at kumakapit ang manipis na tela nito sa balat niya. Pakiramdam ko ay tinatawag ako ng mapipintog na pisngi na yon ng dibdib niya. I was immediately turned on, ngunit mahigpit kong nilabanan ang kakaibang init na nararamdaman ko. Daddy. Iniabot sa akin ni Crystal ang mga kamay niya nang makalapit na sa gilid ng pool ang giant dock na sinasakyan niya. Kinuha ko na rin siya mula doon at binuhat. Don't care if I get wet. I hugged her and kissed her cheek. Nan. I miss you, baby. Here's your pasalubong, iibinigay ko sa kanya pasalubong niyang donut. Woo! Donut. Sarap to, Daddy. Nanay. May donut po ko. Bigay ni Daddy. She immediately showed it to her mother. Binuksan niya rin ito kaagad at kumuha ng isa. Isinubo niya kaagad ito sa bibig niya. Sarap. Sarap, nanay. Gusto mo po, isa. I smiled even more as I watched her. Masaya ako dahil talagang nagustuhan niya. Umahon na rin si Roxanne mula sa pool kaya naman lumantad bigla sa mga mata ko ang hita niya mula sa suot niyang napakaiksing short at na mapuputi ito, makikinis at mabibilog. Damn it! In my throat suddenly felt dry and it felt even hotter. Maaga ka. Akala ko gabi ka pa darating, Anya sa akin. Ay, I'm hungry. I want Mirisa. Napansin ko naman ang paghinto niya at pagtitig sa akin na parang nagtataka pa. Suddenly smiled as the eyes wandered over her body again. Is that open? Where's the lock? Ha? Kaagad din naman siyang napayuko sa katawan niya bago muling tumingala sa akin at sinamaan ako ng tingin. I'm going inside. Paunahan na lang sa pagkuha ng mga padlock mo. You definitely can't wear those anymore. Hindi ko na rin kailangan pa ang password mo, smirked at her before quickly walking back into the house while still carrying Crystal. Ha? No. Cloud. Mas lalo akong napangisi sa mabilis niya ring paghabol sa amin ng anak namin. Akong oras? Baka kung anong gawin ni Cloud sa mga pantalon ko. Muli na lamang akong nagpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. Kumapit ako ng mabuti sa railings upang hindi ako madulas. Hindi pa nga sobrang magaling ang fracture ko sa likod. Baka madagdagan na naman. Pagdating ko sa itaas ay kaagad akong dumiretso sa silid ni Cloud na nakasarado ang pinto. Cloud. Pinihit ko ang door knob. Nakahinga naman ako ng maluwag dahil hindi ito nakakandado. Kaagad ko rin itong nabuksan. Bumungad sa akin si Crystal na prenteng nakaupo sa couch at kumakain ng donut niya. Madungis na ang mukha niya. Nasa kandungan pa niya ang isang malaking box nito. Nanay, gusto mo po donut? Nasaan ang daddy mo? Hindi ko nakita ang ama niya sa buong paligid kaya mabilis na akong dumiretso sa walk-in closet. Nakasarado ang pinto nito. Tago si daddy, sagot ni Crystal, ngunit hindi ko na siya pinansin pa. Mabilis kong pinihit ang doorknob at pumasok sa loob. Ngunit nanlaking bigla ang mga mata ko nang may bigla kumabig sa akin mula sa likuran ko at mabilis akong isinandal sa nakasarado na muli ngayong pinto. Cloud, I got you, my rice. Kaagad niyang naipin ang mga braso ko sa ulunan ko. Maging ang mga hita ko ay hindi ko rin maikilos dahil inipit niya ang mga ito sa gitna ng mga hita niya. Bitawan mo ko. Napansin kong hubad-baro na siya at tanging boxer na lamang ang suot. I told you, huwag kang magpapahuli sa akin. Ang daya mo hindi. Kaagad na niyang sinakop ang mga labi ko at binigyan ako ng maalab na halik. Hinawakan niya ng mahigpit ang batok ko. Animoy nilalamon na niya ang mga labi ko. Kaagad akong kinapos ng hangin, ngunit nagpumilit pang pumasok ang dila niya sa loob ng bibig ko. Ginalugad niya ang bawat sulok nito at nilingkis ang dila ko. Hinila niya rin ito at sinopsop. Tea. Napapaungol ako sa ginagawa niya. Nanghihina ang mga tuhod ko. Para akong maubusan ng lakas. Binitawan niya ang mga kamay ko at bumalot naman ang braso niya sa katawan ko. Nalaglag naman ang mga braso ko sa mga balikat niya. Gumapang ang mga labi niya patungo sa leg ko, binuhat niya ako at dinala ako sa gitna ng walk-in closet na ito. Nang matapos siya ay kaagad na rin akong bumangon.
Inayos ko ang pagkakasuot ng tirante ng spaghetti top ko. Tahimik kong dinampot ang nagkalat kong short at panty sa sahig, ramdam ko naman ang pagtitig niya sa akin habang nakahilata pa rin siya sa pinagdikit na round chair. Hindi ko na siya nilingon pa. Tahimik akong kumuha ng robe sa itaas na bahagi ng mga kabinet na naririto. I bought some clothes for you and for Crystal. Ipapaakyat ko na lang dito sa itaas, anya, ngunit hindi ko pa rin siya pinansin. Naalala ko yung maraming paper bag na nakita ko kanina sa ibaba. Leon marahil ang tinutukoy niya. Hindi ko naman kailangan ang mga yon. Si Crystal na lang sana ang binilhan niya. Nagtungo na ako sa pinto at binuksan ito. Ramdam ko pa rin ang pagtitig niya sa akin. We're going home to Manila tonight. Doon ako biglang napahinto. Nilingon ko siya at binigyan ng nagtatanong na tingin. Saan? To the May family. Isasama ko kayo ni Crystal. Natigilan akong bigla. Ngayon na. Bakit napaaga yata? Bigla akong kinabahan. Naalala ko yung nangyaring panggigitna namin sa kasal niya. Naroroon ang buong pamilya niya at siguradong isinusumpa nila kami ngayon. Bakit? Na ngayon na agad. Bumangon na siya at lumapit sa akin. Parang wala siyang pakialam kahit nagsusway sa hangin ang alaga niyang walang anumang saplot. Tease with you so you don't have to worry. Sino bang mga nandoon? Dad, Kuya Charlie and his family. Aalam na ba nila ang tungkol sa amin? Not yet ha. Napanganga naman akong bigla. Sa susunod na lang kaya tino ngayon na. Ganon din naman yon. Ikakasal din naman tayo soon. Kasi, don't you trust me? Hahayaan ko ba na mapahamak kayo ng anak ko? Nahihiya lang ako dahil sa nangyari noon sa simbahan. Nakabuti pa nga ang ginawa niyong panghihimasok sa kasal ko. And if brother already knows about Athena. Hindi na ako nakasagot pa sa sinabi niya. Mukhang buo na rin naman ang desisyon niya. Sage. Maliligo lang ako. Can't bother you now. No. Kaagad ko siyang sinamaan ng tingin, lalo na't hayat na naman ang hindi mapagkakatiwalaan niyang mga ngiti. Kaagad na akong lumabas ng pinto at nagmadaling pumasok sa loob ng banyo. Wala naman akong ibang gagawin. I'm just going to give you a bath. And let rice. Tis? Maligo kang mag-isa. Pabagsak ko nang isinara ang pinto at mabilis itong ikinandado bago pa niya ako masundan dito sa loob. Napabuntong hininga ako ng malalim. Hindi ko pa rin mapigilan ang hindi kabahan para sa pagtungo namin mamaya sa pamilya niya. Haay! Ano kayang dadatnan namin doon ni Crystal? Baka litsunin kaming dalawa doon. Woo-woo! Ang ganda nito, Daddy. May bago ako shoes, Nanay. Nailaw pa ay hindi magkamayaw sa tuwa ang napakakulit kong anak habang hawak ang 2 pares ng mga sapatos na binili sa kanya ng daddy niya. Kasalukuyan kami ngayong naririto sa kama at nagkalat na dito ang mga ipinamili niya sa amin. Marami din siyang binili sa aking mga dress at ang gaganda lahat. Hindi yata bagay sa akin ang mga ito. Napakamamahal pa ng mga price, nakita ko lang sa mga price tag. Nakakahilo ang mga presyo. Lang ukay-ukay na ang mabibili ng isang damit na ito. Nagustuhan mo ba? Tanong naman ni Cloud sa anak namin. Opo. Susuot ko na to, Daddy. Ang ganda ah. Sige pa rin sa pag-irit ang anak namin. Sana magkasya. Hinulaan ko lang ang size ng paa mo, kinuha ni Cloud ang isang pares at isinuot sa paa ni Crystal ang isa habang nasa kandungan niya ang anak namin. Sa tingin ko naman ay kakasya ang mga yon. Kasya ba? Hindi ba masikip? Tuluyan na niyang naiusot ang isang sapatos sa kanang paa ni Crystal. Opo. Katya, Daddy. Ganda ah. Napapalakpak na naman sa tuwa ang anak namin. Sakto nga. Galing naman ni Daddy. Yung isa pa. Isinuot na rin niya ang isa pang sapatos sa kaliwang paa ni Crystal. Mabilis na bumaba ng kama si baba ako, Daddy, Crystal. At pagtapak ng mga sapatos niya sa sahig ay paulit-ulit ang mga itong umilaw. Woo-woo! Ganda ah! Muling napapalakpak sa tuwa ang anak namin. Nabibingi ako sa tinis at lakas ng pag-irit niya. It suits you perfectly, baby, pinagmamasdan siya.
Ani Claude habang tulad ko ay hindi rin maalis-alis ang mga ngiti niya sa mga labi niya. Anong sasabihin mo kay Daddy? Tanong ko naman kay Crystal. Thank you, Daddy. I love you. Mabilis na lumapit si Crystal sa ama niya habang nakahaba ang nguso niya. Kaagad din naman silang nag-smack kiss ng daddy niya sa lips. I love you too, Gigi Princess. Basta para sa iyo. Ipinasukat ko rin kay Crystal ang mga damit na pinamili ni Cloud. At lahat naman ay nagkasya. Ang galing niyang mamili dahil ang gaganda lahat. Nagmukhang prinsesa na talaga ang anak namin. Kinagabihan ay gumayak na kami. Sabi ni Cloud ay doon na lamang daw kami magdi-dinner sa bahay nila sa Manila. Mas lalo pa akong kinakabahan habang papalapit ang oras. Kasalukuyan na ako ngayong nagsusuot ng damit na binili ni Cloud. Kanina lang nailaundry na rin kasi agad ang mga pinamili niya ng mga kasambahay. Nahihiya akong isuot ito pero wala na rin kasi akong maayos na damit. Lumang-luma na silang lahat at masyado nang maninipis. Naalala ko lang kasi si Athena. Malayong-malayo ang hitsura ko sa kanya. Bukod doon, napakayayaman ng mga taong ito at hindi ko alam kung matatanggap ba nila kami na isang hamak na mababang uri lang. Katulad na lang ng mga ipinakita sa amin ni Athena noong magkaharap na kami dito. Kung ano-anong panghahamak ang natanggap ko mula sa kanya. You look even more beautiful, Diva Rice. Ha? Nagulat ako sa biglang pagsulpot ni Cloud sa pinto nitong closet. Bakit ka ba nanggugulat? Kaagad ko siyang sinamaan ng tingin. Bihis na rin siya tulad ng anak namin na ngayon nasa ibaba na. Mas lalo namang lumawak ang pagkakangiti niya habang pinagmamasdan niya ang kabuuan ko. Isang shirt dress ang isinuot ko para naman maging presentable ang postura ko sa harapan ng pamilya niya. Napakapogi din niya sa suot niyang polong blue at humahalimuyak ang bango niya. Parang gusto ko na naman siyang yakapin pero magugusot ang mga damit namin. Kinakabahan ako, Cloud. Lumapit siya sa akin at huminto sa harapan ko. Hinawakan niya ang baba ko at iniangat patingala sa kanya. Uy, sa akin nga, hindi ka natakot. Kinakain pa nga kita, kaagad ko siyang hinampas sa dibdib dahil sa mga sinasabi niya. Puro kakalokohan. Tumawa naman siyang bigla ng malakas bago niya ako kinabig at niyakap ng mahigpit. Just hide behind me when they tearside to touch you. Hindi kasi pwedeng dumampi ang mga kamay nila sa'yo. Kaagad akong kumalas mula sa kanya. Paano ako magmamano sa daddy mo kung hindi gagawin yon? Mano? O, hindi nagpapamano si dad. Baka bigla daw siyang tumanda. Ilang taon na ba ang daddy mo? Lumabas na kami ng closet. 49. O, ang bata pa pala niya. Hindi na ba siya nag-asawa ulit? No, Lee. Ayaw nyo. Alaynan. I won't stop him if he still wants to tea. Napatango-tango ako sa sinabi niya at napangiti. Ang bait naman niyang anak. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nilisan na namin ang mansion sakay ng kotse niya. Naiwan ang mga kasambahay at guard sa bahay. Ayon kay Cloud ay maglalagi muna kami sa Manila sa loob ng 2 o 3 araw. Doon daw muna kami mananatili sa bahay nila kasama ang pamilya niya. Pero depende pa rin sa maaaring datnan namin doon. Kayo na isero ang bahala sa amin, Diyos ko't nanay, ang daming ilaw sa labas. Woo! May isis pang malaki. Napalingon ako kay Crystal na ngayon nasa backseat. Ako naman ay naririto sa unahan, sa tabi ng daddy niya na kasalukuyan namang nagmamaneho ng kotse. Kanina pa tuwang-tuwa si Crystal sa mga nadaraanan namin. Naririto na kasi kami ngayon sa Manila at mas marami ng gusali, mga sasakyan at mga ilaw ang mga nadaraanan namin sa labas. Hindi nagtagal ay pumasok na ang kotse namin sa gate ng isang subdivision. Mas lalo pang tumindi ang kabang nararamdaman ko. Malapit na kami. Naririto na kami sa lugar ng buong ang kanya. Nadaraanan na namin ang mga naglalakihang mga bahay sa labas. Napakayayaman ng mga taong naririto. Bagay ba kami dito ni Crystal? Para akong maihi sa kaba. Pwede bang i-stop muna ang oras? Ihinga lang muna ako ng malalim. We're here. Ha? Nagulat ako sa sinabing iyon ni Cloud, kasunod ang sunod-sunod niyang pagbusina. Oh God! Bigla akong napa-sign of the cross dahil sa tindi ng kabang nararamdaman ko.
Dito na po tayo, Daddy, tanong din naman ni Crystal mula sa likuran namin. Yes, baby. Hindi nagtagal ay bumukas ang gate. Isang guard ang bumungad doon. Nilakihan nito ang pagkakabukas ng gate, bago itinutuloy-tuloy na ipinasok ni Claude ang kotse sa loob. Tumanaw ako sa isang napakalaking bahay na ngayon ay nasa harapan na namin. May mga ilaw sa loob niyon. Ang ibig sabihin lang ay may mga tao talaga sa loob. Huminto ang kotse namin sa harapan nito. Mabilis na kinalas ni Claude ang seatbelt niya bago niya binuksan ang pinto at bumaba. Good evening po, Sir Claude, kanya ang guard magiliw na bumati sa nandyan na rin ba si Kuya? Opo. Kanina pa po nila kayo hinihintay, pakipasok na lang ng mga gamit namin sa loob. Sige po, sir. Isinara ng muli ni Claude ang pinto sa driver's seat. Wala na rin akong nagawa kundi kalasin na rin ang seatbelt ko. Dito na po tayo, nanay. Kikita ko na si lolo ko. Napalingon akong muli kay Crystal. Sinabi kasi ni Claude sa kanya kanina na sa lolo niya kami magtutungo ngayon. Anak, magmamano ka kay lolo, ha? Opo. Kikis pa ako sa kanya. Pinagbuksan muna ako ng pinto ni Claude bago niya isinunod ang pinto sa backseat. Nanginginig ang mga tuhod kong inihakbang ko pababa ng kotse. Kamuntik pa akong mawalan ng balance pero kaagad naman akong nasalo ni Claude. You all right? Nabasa ko ang pag-aalala sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Medyo. Hindi ko na rin mapigilan ang mautal. Nagulat naman ako nang bigla niya akong hinalikan sa mga labi ko. Mabilis lang din naman yon. To calm you down. Napangiti naman ako sa sinabi niya kasabay ng pag-iinit ng pisngi ko. Kahit papaano nga ay nabawasan ang kaba ko sa ginawa niya. Kinuha na niya ang anak namin sa backseat at kinarga na lamang ito. Let's go. Kinuha niya rin ang kamay ko at hinila ako palapit na sa pinto ng bahay nila. Nanlalamig at namamawis ang mga kamay ko. Naramdaman ko naman ang pagpisil niya dito. Relax, okay, bulong niya sa akin. Ninisian ko na lamang silya kahit napakahirap gawin yon. Tuluyan na kaming pumasok sa pinto ng bahay nila. Bumungad sa amin ang napaka-elegante at animoy gintong mansion. Nagmamahalan ang mga kagamitang nakikita ngayon ng mga mata ko. 3 naglalakihang chandelier ang nasa kisam. Mas bongga ito kaysa sa bahay ni Claude sa Antipolo. Nakakahiyang tumapak sa sahig nilang napakakintab. Papaa! Nagulat ako ng isang batang lalaki ang bigla na lamang lumabas mula sa dulong bahagi ng mansion kung saan may mesa at may natatanaw ako doong ilang mga tao. Tumakbo ang bata palapit sa amin. Anak ka ng daddy ko, malakas na tanong sa kanya ni Crystal. Nagpumilit din siyang bumaba mula sa mga braso ng ama niya. Biglang ianak ka ng daddy ko. Ako lang anak niya, namula ang ilong ni Crystal na parang maiiyak na. Unti-unti na siyang humihikbi. Natahimik bigla ang batang lalaki at napatitig kay Crystal. Napakagwapong bata niya at ngayon ko napansin na malaki ang pagkakahawig niya sa Crystal ko. Mukhang nagulat din siya at tila nagtataka. Samantalang si Claude ay natatawa na sa tabi ko. Charles, meet Crystal. Your cousin.